Una po kasi, ito, pumunta po ako ng bayan mag-isa. Hindi ko po kabisado buong bayan. Lumayas ako sa amin. Tinigilan ko pag-aaral ko. Nag-aaral pa po kasi ako nung bago umalis. Anong grade ka nun? Grade 1 po. Sige, kwento mo. Umalis ako dahil lagi ako pinapalo dati ng magulang ko. Lumayas ako, pumunta ako ng bayan. Mag-isa ako natutulog. Sa bayan? Saan banda doon? Stage lang po. Doon Doon kami unang nagkakakilala. Katulad ni Lando. Lando. Nakikita namin natutulog sa stage. Paano ka mahanap ng pagkain? Mga tira-tira, kinakain namin. Sa bayan? Paano? Sa mall naman kami, sa mall. Doon sa pag-videoan ko. Doon kami kumukuha ng pagkain namin. Minsan, nahuli kami ng gwardiya, bubugin kami. Minsan po, pag gutom na gutom ako, iwas ko na lang po yung gutom ko. Magtitrip na lang po ako ng babae. Paano pag nagkakasakit ka? Hindi mo ba naisip na sana inaalagaan ako ng nanay ko? Nagkasakit po ako sa palengke. Umiiyak po ako. Nakahiga ako sa mansion. Sa loob ng mansion. Mansion drug? Ano doon? May naawa sa aking babae. Pinili ako ng gamot. Kahit niya ba, bumalik ako rin, wala na siya ron. Papasalamat ako. Tinanong namin si Jordan kung hanggang kailan siya mangangalakal at kung ano ang kanyang pangarap. At ang nakakatuwa niyang tugon ay... Ito sa pagputi ng uwak. Gusto ko yung maman. Ay, maging presidente. Presidente ng Pilipinas. So anong gagawin mo naman pag naging presidente ka ng Pilipinas? Para matulungan. Ay, balik ulit sa dati yung mga nawala, ang winasak ni Gloria. Ano ba yung winasak niya? Ayan, mga tirahan namin. Siya nagwasak niyan. Sa puntong ito, pumunta kami sa opisina ng social welfare para malaman ang ilang mga plano ng pamahalaan para sa mga kabataang tulad ni Jordan. Ang mga programa namin para sa mga batang lansangan o street children, unang-una, meron kami ditong scholarship program o pagpapaaral sa mga bata. Kung kinakailangan na sila ay pagpatuloy ang kanilang pag-aaral, ay ang ating pamahalaan lungsod ng Malolos ay nagbibigay ng mga libreng edukasyon, yung mga libreng notebook, libreng bag, libreng sapatos, at yung mga kailangan nila sa eskwelahan. Kaya na ako rito. Dito, minsan may nagtuturo sa'yo mag-aral. Sa mga Koreano, tinuturuan kami magdasal. Turuan kaming kumain ng marangal. Tapos, di ba yan, dati mga bahay dyan. Tawag sa manggahan naman, may nagpapaaral sa amin. Yung mga nagtuturo mga estudyante dyan. Sa mga taong angat sa lipunan, masasabi nating may pagkakataon na nakakalimutan nila ang tumawag sa Panginoon. Paano pa kaya ang tulad ni Jordan? Ano sinasabi mo sa kanya? Ay ko, Jesus, pagaling. Yung may sakit ako. Yung minsan dati, natabing yung ulo ko, napagaling ni Jesus. Asagasaan ako, nabagok ang ulo ko, napagaling ni Jesus. Kahit nang sakit ko, siya napagaling. Kunyari, halimbawa kaharap mo siya ngayon. Tapos sinabi niya, Jordan, humiling ka ng isa, ibibigay ko sa'yo. Ano hihilingin mo? Makatulong sa kapwa-tao. Na sana makatulong ka. Sa paanong paraan? Paanong paraan? Makagamot ako ng may sakit. Tapos, makatulong sa ibang tao na kailangan. Si Jordan ay isa lamang sa maraming kabataang gumagawa ng kanyang sariling paraan para harapin ang mapanubok na lipunan. Maaga nilang nilalabanan ng hamon na mapaglarong kapalaran para lamang mabuhay. Maraming pagkakataon na nakakakita tayo ng mga tulad nila. Sa paglabas ng bahay, sa pagsakay sa jeep, sa palengke, at kung saan-saan. At hindi natin maitatanggi na kung minsan, awa lang ang ating kayang ibigay. Ngunit ating pakaisipin, awa nga lang ba ang kanilang kailangan?